Hallelujah. We magnify you. Yes, Lord. Hallelujah. There is none like you, Lord. Amen. Hallelujah. Awitin na natin yung kantang, itataas kita. Itataas kita. Yes. Hallelujah. Spirit, we welcome you in this place. Amen. Father, you're welcome in this place. Amen. Yeshua HaMashiach, you're Hallelujah. welcome in this place. Pinibigyan po kayo na namin ng trono ngayong gabi. Amen. Naway nakaabot po, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya ang aming mga pagpupuri at pagsamba. Amen. At sa mga oras na to, naway, kayo po, Panginoon, ang magtago, Panginoon, sa likod ng iyong cross, ng iyong likod, na kayo ang mapurihan. Amen. Magsalita po kayo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita ngayong gabi sa bawat isa sa amin. Amen. Hindi lamang namin mapakinggan ito, kundi may apply namin po, Panginoon, ang iyong mga salita sa araw-araw namin pamumuhay. Sa iyo namin inialay ang mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Amen. Amen. Hallelujah! Shalom! How many Fridays na wala po ako dito? Two Fridays, dahil nag-open po tayo ng gawain sa Askelon. Salamat po sa pinagawa ng Panginoon dahil naging extension tayo sa gawain ng Panginoon sa Askelon. Almost 3,000 Filipinos po ang nasa Askelon. Pero wala pong mga fellowship na mayroon doon. Nakakalungkot po kasi wala nga. Takot yata silang sumubo doon sa Askelon. Pero almost how many months na natin pinag-pray ang Askelon na mabuksan ang gawain doon. But praise God, at last ay mayroon pong flat na nagbukas doon. At next week po another flat ang bubuksan muli natin. Hopefully na ang revival ng Panginoon ay dumaloy dun sa Askelon. Amen. Hallelujah. Kung dito sa Tel Aviv ay almost lahat ng kanto ay may churches. No, mga Filipino groups, pero doon wala. Kawawa po ang spiritual na nakalagayan ng mga Filipino po sa Askelon. Ang espiritu ni Delilah ay lumalaganap po doon. Kaya malaki pong pakikipagbaka ang nangyayari po sa lugar na yon. Pero I do believe na, kaya siguro, within this week, inaatake po ako ng kaaway na parang kulang ko sa paghinga. Hindi ko pumasok pa nga ako ngayon dito amoy pa. Siguro sa pagod, na Friday, from Askelon dito, takbo ako ng Netanya. Yung kulang ng tulog, tapos Saturday, kulang din ng tulog.
tapos may trabaho pa, tapos kulang din ang tulog. Almost 1 week akong pagtanghali, parang nakakapo ako. Kulang ng oxygen inside. Pero sabi ko, Lord, hindi ito dahilan na parang hindi ako makapaglingkod at makapagsamba. Kasi nag-isip na ako na gusto kong mag-relax. For straight 3.5, almost 3.5 years na wala man akong day off, yun ay puro gawain sa Panginoon. Wala man lang kaya nagde-desire akong, meron man lang akong 1 week na, alam mo, magpamasahe, yung gano'n, massage, gano'n, meron man lang reliever ako. Sana si Sister Maris. Ay, magbasas ako na gano'n, di ba? Kailangan din ng ating katawan. Pero kanina, dahil dyan pa rin kumain yung family ng alaga ko, so kailangan ko rin magtrabaho. Pero nagkakanta na lang ako. Makanta ko, instead na entertainin ko yung nararamdaman ko, nag-worship ako kay Lord. Pero praise God, wala akong naramdaman na nakapos ang ginhawa ko na ngayon. Hallelujah. Po rin ng Panginoon sa sustaining grace ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for His strength. Hallelujah. Hallelujah. Salamat din ako kay Lord kasi yung pinakamamahal kong anak tumawag kanina. Sabi niya, Mama, mataas lahat ng mga grades ko. At sa kabila na gano'n nga siya dati, pero binago na ho siya ni Lord. At talaga hong, dati-dati, puro trap-trap eh. Pero ngayon, puri ng Panginoon, sabi mo, ang pinakamababa ko na ngayon is 2.5. At least hindi 3, hindi 2.7, di ba? At least 2.5. Sa isang university, di ba, malaki ng ano yun. Pag makaabot ka lang ng 3, eh, medyo saya-saya mo na, no? Pero puri ng Panginoon dahil gumagawa talaga ng Panginoon. Kaya nga sa sinabi ni Sister Ander Karina, na pag tayo lang ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, yung pinapagawa ng Panginoon ay ginagawa, inaayos yan ng Panginoon ng anak natin. Amen. At subok na subok yan, Sister Amer, di ba? Subok na subok kayo. Hindi na problema natin yun, problema ni Lord yun. Dating sinusundan ko yung aking prodigal daughter, ngayon hindi na. Dating meron ako isang pamangkin na meron ho rin problema dahil sa ang nanay niya ay may sakit at ang tatay niya ay nasa Manila. So naghahanap siya ng pagkalinga. So nagsabi ko nga, ay yung mga anak ko, dahil porque yung pangyayari sa buhay natin, nagiging maganda itong karanasan para makatulong din tayo sa katulad nila. Dahil nga na-restore na rin yung anak ko babae, siya na yung nagiging kagapay dun sa pinsan niya, na kinuhangan niya nila dinala sa Maynila doon sa bahay. Nakikita ko yung marunong ako mag-approach dyan sa ganong klase. Nakikita ko ho na, Lord, ako pinamilyonaryo mo. Gusto ko magkaroon ako yata ng mga street children dyan na i-adopt ko. Yung ganun ba na yung damdamin mo, dahil ganun ang nangyayari sa family mo, gusto mo rin na makakasalo ka rin ng mga taong tulad ng ganun, na ma-live up din sila. Dahil alam kong marami din talaga mga bata na napapariwara dahil sa kulang sa paggalingan ng mga magulang. At hindi natin pinagsisihan yung mga pangyayari sa buhay natin dahil yun ang magiging daan at instrumento para magamit tayo ng Panginoon. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Sino ang makakaintindi sa kanila sa mga taong naging ganun din ang higit na makakaintindi sa kanila? Ang mga taong hindi naging ganun, hindi nila maintindihan yon. Kaya na-bless din ako sa anak kong babae ngayon eh. Kasi nag-mature na talaga din siya. Kung mayroon po tayong banal na kasulatan, pakibuksan natin po ito sa Matthew chapter 23. Chapter 23, verse 37. Tayo po tayo. Sa verse 37 muna tayo. 23:37. 23:37 up to 39.